Good morning mga kumarites. Galing akong panggabi kahapon. Alas 2 tulog ako hanggang gabi. Kaya ayan, ang aga ko nagising, alas 2 na madaling araw, gising na ako. Hindi na ako makatulog. Ngayong umaga, mamamalengke kami. Ano na ngayon mga kumarites? 5:30 na. Nakaiga lang ako pero hindi na ako makatulog. Tayo ay magdi-devotion na lang kasi magandang mag-devotion pagka gantong maaga. Tara, titimpla tayo ng kape. Balik mga kumartes, kahapon naglaba na ako. Kukunti na lang yung labahin ko ngayon. Sa ID na lang yan. Kuha tayo ng kape. Ang bilis maubos ng tinapay ko. Secret lang kumakain yan. Kuha tayo ng kape. Magluluto tayo ng lomi. Laki may lomi. Timpla tayo ng kape. Pag wala akong mabilhan ng kopi ko caramelo, yung kopi ko blanca yung binibili ko. Bali, nagsisi nga ako nung bumili ako nito sa Robinson Easy Mart kasi 152 ang price nung twin pack nito na 10 na. Sa dun sa dating Sholan, magkano lang? 127 lang. Kaya sabi ko, napakalaking tawag ito? Napakalaki ng tubo pag sa Robinson Easy Mart ka talaga bibili ng mga pagkain. Mahal, masyadong mahal. Kaya ako nag-grocery lang naman ako. Pagka yung pakunti-kunti lang, doon ako nag-grocery sa Robinson Easy Mart. Pero pag yung madamihan talaga, sa Super 8 o kaya dun sa dating Shonan. Kasi sa Super 8, natanggap sila ng card doon. Doon sa dating Shonan, hindi kasi. Kaya dapat doon, cash lang. Hindi na ako makatulog. Magkakape na lang tayo at kakain tapos magdi-devotion. So guys, malapit na umuwi yung aking kapatid na nasa Japan. Siguro ngayong week na to, next week malapit na siyang dumating. Siguro hindi na yun makatulog. Excited na umuwi. Bale, may kontrata niya doon dati, 3 years. Tapos nung umuwi siya, parang 2 months yung bakasyon niya. Tapos another contract, 2 years ulit. Ewan ko kung babalik pa siya. Pero sabi niya hindi na. Pero hindi natin masasabi. Ayaw nga siyang pauwiin ng boss niya eh. Gustong gusto siya ng boss niya sa totoo lang. Kaya kung gusto niya ulit mag-abroad, pwede siyang bumalik. Kasi anak na yung turing sa kanya nung kanyang boss. Napakabait ng boss ng kapatid ko. Kung ako yung tatanungin nyo kung anong trabaho ng kapatid ko doon, sa construction din, pero yung malalaking building yung ginagawa nila, as in yung malalaking building. Doon naman mga kumarites, kumpara dito, mas malaki ang sahod ng construction sa Japan, kumpara dito sa atin. Kasi dito sa atin, arawan ka lang eh. Minsan sa parang 700 lang ata. 700 ganyan. Akala ko may chichirya dito. Crispy fried pala. Isasali natin dito. Nagluto yung asawa ko kahapon ng manok. Hindi isinalin. Bale mga kumarites, hindi ko pala i-recommend sa inyo tong gantong lagayan. Kasi pagbasa ang kamay nyo, hindi nyo siya maganon, hindi nyo siya mataas. Kaya papalitan ko to. Ang ipapalit ko yung nilalak sa ibabaw. Kasi pagbasa yung kamay nyo, ang hirap itaas. Kaya no, huwag nyo nang bilhin. Papalitan ko to nung ang lock ay nasa labas. Maganda siya pag hindi basa yung kamay nyo. Pag nagluluto kasi ako, minsan basa kamay ko. Ang hirap kuhanin ng takip.
So, yan. Bali, next week, maglilib ako. Siyempre, sasama tayo sa pagkaon. Pero dapat, pagdating niya, maging wise siya sa pera. Kasi dito sa atin talaga, dito sa atin, napakabilis ng pera. Sa totoo lang, ang mahal pa ng mga bilihin. Bali, tulog pa yung anak ko. Yung anak ko dito sa sala natutulog. Ayaw niya sa double deck na niya kasi nung maliit siya, gusto niya doon. Nung nagbinata na siya, ayaw na niya kasi pag may pasok at nababa siya sa double deck, naliliyo kasi ang taas. Kaya pag tayo naka-LL, bibilan ko na lang ng sofa bed. Pwede dito sa sala. Dito na lang siya pwede matulog. Sofa bed. Papatan natin yung ating sofa. So, yan. Kahit naman yung sa mga taga Nueva Ecija, nag-aabang na kasi first time nila makikita ng girlfriend niya. Ay, nako. Marami pa kayong naabangan. At saka, syempre, hindi pa sila ganun magkakilala ng ugali. Kaya, malalaman natin kung magkiklik pa talaga sila. Kasi, through video ko lang naman sila. Lagi. Iba naman talaga yung kasama mo talaga sa personal. Doon mo talaga makikilala yung tao pag kasama mo na talaga sa isang bubong. Diba, mga kumartes? Niluluto ko ng ating lomi. Mga kumartes, bumili na kayo itong Red Chef. Promise, hindi kayo magsisisi. Super gandang gamitin. As in, kahit mahal siya, medyo pricey talaga siya yung isang set niya. Pero meron naman kayong mabibili na 3 sets lang siya na pan. Yung binili ko kasi, yung 16 pieces. Bali yung pinakalutuan niya is, bali 5. 3 pan na, 2 malaking pan, isang maliit, tapos 2 saucepan. Super sulit naman, gamit na gamit. Ang sarap gamitin. Non-stick talaga siya. Yan ang problema pagka nagluluto ka ng ganito, umaapaw. Kunin natin yung handle at baka umaapaw. Hindi naman siguro. Bihira lang ako magganto, mga kumarites. Pag naibigan ko lang. Hindi ako palaging nagno-noodles. Bihira. Bali, madami pa tayong itlog sa rep. Hindi muna tayo bibili ng itlog. Lagyan natin ng isang itlog. Para maging lomi talaga siya. Pero mas trip ko yung dalawa. Yung isa dudurugin natin, yung isa buo. Durugin natin na rin isa. Yung asawa ko nag-uuna. Dagdagan pa natin ang isa. Ito bubuuin natin. Thank you Lord talaga. Rest day namin ngayon. Kahapon wala kaming pasok. Sa totoo lang mga kamarites, nakakapagod na magtrabaho. Pero pag-iisipin mo naman na madami pa tayong bayarin. Ganyan, hindi ka pwedeng mawala ng trabaho. Kaya tiyaga-tiyaga na lang kahit nakakapagod. Biruin nyo, nasa 4th floor kami ha. Tapos pag uwian, bababa ka sa 4th floor. Bawal ka namang mag-elevator. Kaya ano na lang, pasalamat na lang din tayo na meron tayong trabaho. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon na magtrabaho na lang sa bahay, why not? Mas gusto ko na lang dito sa bahay. Yung bahay ko, ang comfort zone ko, malayo sa mga toxic na tao, malayo sa mga mapanghusga, malayo sa mga ano yun,
Kasi sa mundong ito, hindi talaga mapapalibutan ka ng mga taong hindi ka aya-aya. Na lalo ka nakakagawa ng kasalanan. Kaya mas gusto ko yung mag-isa lang ako. Introvert, kumbaga. Sanay akong mag-isa. Yan, mga kamartes. Pwede na siguro to. Naiga na yung sabaw. Ayaw maluto na rin pula. Baakin na nga natin. Ayaw mabuo. Yan, okay na yan, mga kamartes. Sali na natin. Ang nakakatuwa dito kay Red Chef, mga kamarites, meron siyang handle, detachable siya. Pwede nyo siyang tanggalin. Diba? Tapos pwede nyo itong ipasok sa oven kasi pwede siya sa oven. Ito na yung ating almusal. Mga kamarites, ubos na. Yung kape ko, konti na lang. Kukuhanin ko na yung ating Bible at saka yung ating notebook. Maya ako na yan uhugasan. Tignan niyo mga kamartes. Maganda tong nabili kong induction cooker. Bali, mga kamartes, lagi ko lang siyang nililinis. Kasi, minsan nagmamantika na tatalsi ka ng mga mantika, nililinis ko. Pag inop nyo siya mga kamartes, huwag nyo agad siyang tatanggalin sa saksak. Kasi, yung pan niya umiikot sa loob. Pag tumigil na yung fan, pag narinig nyo wala ng tunog, tsaka nyo tanggalin yung saksak. Kasi para lumamig yung ito. Mainit pa kasi yan. Kinukuskus ko yan ng Scotch Brite. Pero kung meron kayong wet wipes, pwede namang wet wipes. Parehas kami ni mother ng ganito, induction. Ang bilis niya mag-init. Kasi yung electric na binibili ko dati, bilis masira. 1 taon lang, sira na. Tingnan natin kung aabot to ng 1 taon. So, yan. Pagkatapos gamitin, kailangan linisin. Gumunat pa, nagising na. Kung tatanungin niyo ako kung palagi ba ako nagba-Bible study, yes, mga kamartes, hindi ako pumapali. Nag-start ako nitong magsulat, pero mas may nakanap pa dito eh. Hindi ko to nalagyan ng date. January ako nag-start to. Sa January, ano na ngayon? March na. Kahapon ay March 29. Bali mga kamarites, nandito tayo. Ang binabasa ko ngayon ay itong Psalm na sa chapter, ano na ako? Chapter 60 na. Yan, may mga highlights yan. Yung mga verses na tumatatak sa akin, nina-highlights ko. Nandito na tayo sa chapter 60. Alam niyo ba, nung isang umaga, hindi ako nakita ng asawa ko na nagba-Bible study. Sabi niya, hindi ka magba-Bible study? Sabi ko, tapos na. Nasanay na siya na araw-araw akong nagbabasa ng Bible. Kaya pag ako hindi nakakapag-Bible study, tinatanong niya ako kung nakapagbasa na ba ako. Diba? Alam na ng asawa ko yan. Tingnan niyo to mga kumarites. Psalm 61. Hear my cry, O God, listen to my prayer. From the end of the earth I call to you when my heart is faint. Lead me to the rock that is higher than I, for you have been my refuge, a strong tower against the enemy. Let me dwell in your tent forever. Let me take refuge under the shelter of your wings. For you, O God, have heard my vows. You have given me the heritage of those who fear your name. Prolong the life of the king. May his years endure to all generations. May he be enthroned forever before God.
find steadfast love and faithfulness to watch over him. So will I ever sing praises to your name as I perform my vows day after day. O diba? Ang ganda ng meaning. Alam nyo ba, mga kumarites, na ano ko lang, basa ko lang din dito na, di ba pag humihiling tayo, minsan hindi agad ibinibigay ni Lord. Alam nyo ba kung bakit? Minsan tanongin nyo yung sarili nyo kung may ginagawa ba kayong mali. Kung may ginagawa ba kayong kasalanan sa sarili nyo. Ginagawa nyo. Alam nyo naman siguro yung kung may ginagawa kayong mali. Na, syempre, hindi kaaya-aya sa mata ng Panginoon. Kaya minsan yung mga prayers natin, hindi sinasagot. Kasi nga, alam niyo sa sarili niyo, kung may ginagawa kayong mali, or may ginagawa kayong sala. Kaya, wag na kayong magtaka kung minsan yung prayer niyo, hindi ibinibigay agad, or hindi agad sinasagot. Kasi, tanongin niyo muna yung sarili niyo kung meron ba kayong ginagawang mali. Yun, diba? Ang dami nating natututunan. Kaya yung chapter na to, maganda lahat yung meaning, kaya i-highlight natin. I-highlights natin siya. Tapos, kung ano talaga yung tumatak sa akin dito, ito yung sinusulat ko sa notebook. Nilalagyan ko ng tawag dito. Yung pananaw ko, tapos prayer. Hindi tayo pwedeng lumiban kasi pinangako na natin to kay Lord na everyday magdi-devotion tayo. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo buhay. Hindi natin masasabi, kagaya ng ngayon, napakadami nang nangyayari sa mundo. Hindi mo alam kung kailan ka buhay. Kaya mas maganda na punuin natin ng Holy Spirit yung ating katauhan. Para in case man nawawala tayo sa mundo, at least nakapagsisi tayo at nagbalik loob tayo sa Panginoon. So, ayun lang.